Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Patuloy ang ating mga pagbasa sa pagtatalakay tungkol sa tema ng katapusan. Sabihin nyo nga, katapusan. Yan, no? Nalalapit na ang katapusan ng kalendaryo ng ating simbahan at tayo ay papasok na sa panibagong kalendaryo ng taon ng liturhiya na magsisimula sa Adbyento, no? Araw-araw ko itong pinapaalala, no? Nang sa ganon, hindi kayo magugulat, no? Maganda na yung paalala araw-araw, no? Katapusan. Yan ang paksa natin sa araw na ito. At kakaiba. Kakaibang katapusan ang tinutukoy naman ng ating mga pagbasa. Pero ang maganda rito, nangyari noon, magandang tignan kung nangyayari pa din ba hanggang ngayon. Wala po kaming kinalaman mga pari dito. Hindi namin pinili ang mga pagbasa, kaya pakinggan nating mabuti kung paano makikita ang pangyayari noon sa ngayon. Simulan natin sa buhay ni Haring Belsasar. Yan ang ating narinig na kwento sa unang pagbasa. Si Haring Belsasar, naging pinakamataas siyang pinuno. Siya'y naging hari nang dahil siya ay anak ng isang hari din, na walang iba kundi si Nabucodonosor. O, hindi ba? Ganyan. Hari ka kasi ikaw ay anak ng hari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, namuhay itong si Haring Belsasar sa karangyaan. Imaginein mo, nag-iinom at nagsasaya gamit ang mamahaling gamit. At higit sa lahat, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba pamilyar ang kwento ni Haring Belsasar? Siya ay naging pinakamataas o siya'y naging hari dahil siya'y anak din ng isang hari.
Anong tawag natin sa panahon natin ng ganyan? Hello? Yung ikaw ay may posisyon kasi ang tatay mo may posisyon. Anong tawag sa ganyan? Political dynasty, di ba? Ganyan yung namamana. Hindi kami may sabi nito. Ito yung nangyayari, di ba? Ano pa? No? Yung dahil mataas na pinuno, namumuhay ng marangya. Pansinin natin, yung mga pinuno na pinagpipili natin, namumuhay ba ng dukha? Kayo na makakapagsabi. At ito pa, nag-iinom at nagsasaya gamit ang mamahaling bagay. 'Di ba? Meron bang mumurahin sa mga ginagamit na mga nasa posisyon? Kinikilabutan nga tayo Napapalaki ang ating mga mata sa pag naririnig natin yung halaga ng bag, halaga ng damit, halaga ng sasakyan, 'di ba? Para tayong hindi natin ma-imagine na may ganun palang halaga, may ganun palang gamit. Itong nakakalungkot na realidad. Nang dahil sa pagpapasasa ng iba, marami ang nagdurusa. Nang dahil sa pagpapasasa ng iba, marami ang nagdurusa. At kadalasan pa, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. At ang mga nasa posisyon ay lalong yumayaman. Kaya sa mga ganitong gawain ng mga may posisyon, naaapi ang mga walang sinabi. Ito yung makabagong pag-uusig. Makabagong paraan ng pagpapahirap sa mga walang kamuwang-muwang. At ito yung mas nakakalungkot, yung nahihirapan ka nang hindi mo alam. Takang-taka tayo no? Ba't ba ang hirap-hirap ng Pilipinas? Ba't ba tayo nagdurusa? Ayun pala. Kasi mayroong mga nagpapasasa. Ayun pala. Kasi may mga dahilan at sanhi ng ating kahirapan. Napamulat lang tayo na mahirap ang ating bansa. Pero ang totoo, hindi. Mahirap kasi may nagpapahirap. Lumulubog kasi may nagpapalubog na hindi naman dapat. At yan yung mas masakit. Yung nagdurusa ka, nahihirapan ka, at hindi mo alam kung sino ang sanhi. Maganda pa yung inaapi ka No? Hindi ko naman sinasayang magandang apihin, pero kinukumpara ko lang. No? Madali pa yung nakikita mong may nang-aapi sa'yo, at least alam mo sinong kalaban mo. No? Mabuti pa yung nakikita mo kung sino yung nagpapahirap sa'yo At least alam mo kung sino. Pero yung wala tayong kalaban-laban, at tayo na lang yung nahihirapan, ang hirap nun. Hindi ba? Napansin nyo yon? Yung walang kalaban-laban, no? Yung gagastusin mo ang sweldo mo, hirap na hirap kang budgetin, ba't pa hindi magkasya-kasya? Ayun pala, kasi may ilan nagpapasasa. Pero, eto naman ang maganda. Etong maganda. Sa hindi inaasahan ni Haring Belsasar, isang araw, habang sila'y nag-iinuman, habang sila'y nagpapakasasa, may lumitaw na kamay na sumulat sa pader. Kaya naman, ipinatawag niya si Propeta Daniel upang ipaliwanag ang kanyang nakita. At dito, ipinaliwanag ng propeta ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Ang paliwanag, una, nabibilang na ang araw ng kanyang panunungkulan, pagkat wawasakin ito ng Diyos. Yan ang una. Pangalawa, anong sabi? Siya ay tinimbang, ngunit nagkulang.
Pangatlo, anong sabi? Ang kanyang kaharian ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ito ang magandang paalala sa mga may posisyon na nagpapasasa, no? Nabibilang na ang inyong araw dahil wawasakin yan ng Diyos. Ang ganda, no? Ang gandang paalala. Ano pang sabi? Titimbangin kayo at titignan kung kayo ay nagkulang. Yun ang maganda. 'Di ba? May posisyon ka. Tingnan nga natin kung ikaw ay nagkulang o kung ikaw ay sumobra. Yan ang magandang tignan, no? Ano kaya doon? Nagkulang ba sila o sumobra? Hello? Parang parehas, ano? Parehas. Nagkulang sa ginawa. Nasobra sa kinuha. Di ba? Di ba? Yan ang malungkot na kwento eh. 'Di ba? May posisyon ka, pero nagkulang. Nagkulang bakit? Sobra ang kinuha. Walang nagawang project. Bakit? Sobra kasi ang binulsa. Ayun. At maganda rin yung pangatlo. Anong sabi? Ang kanyang kaharian ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Di ba? Yung mga dating magkakakampi, yung mga dating magkakasama na nagkakasino, yung mga dating magkakaibigan nang dahil sa pera, ngayon nahahati na sila. Nagkakanya-kanya, nagtuturuan. Yan ang magandang paalala sa mga may posisyon na nagpapasasa. Matatapos din ang lahat ng inyong pagpapasarap dahil kikilos at may paraan ang Diyos para ang lahat ay matapos. Yun ang maganda. Pero may mensahe rin ang Panginoon para naman sa ating inaapi, para sa mga nahihirapan. Ang pangako ni Jesus, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sadyang ganun, may mga nagpapahirap at ito ang dahilan ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Una, ipagdasal ang mga nahihirapan, mga inaapi at inuusig. At pangalawa, ipagdasal din ang mga nagpapahirap, nanguusig at nagiging sanhi ng pagtitiis ng mga tao. Sabihin natin, may araw din kayo. Matatapos din ang lahat. Mga kapatid, tandaan, ang lahat ay may katapusan. Lahat ng nagpapasasa ay mapaparusahan. Ang mga inaapi, Diyos ang gaganti. Kaya hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga nagdurusa dahil mananagot ang mga nagpapasasa. Amen. Amen.